Magandang araw mga kaibigan. Ito, mayroong mabisang solusyon na naisip ni Atty. Vic Rodriguez para masugpo ang talamak ng korupsyon sa ating bansa. Pag pala rin siya na manalong senador, isusulong niya na maibalik ang death penalty para sa dalawang krimen lang. So ano itong dalawang krimen na gustong patawan ng death penalty ni Atty. Vic Rodriguez? Pakinggan natin itong balitang ito ng SMNI. Kontra sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno ang isusulong ng dating miyembro ng gabinete ng Administrasyong Marcos Jr. sakaling palarin at manalo sa darating na 2025 midterm elections. Si Jason Rubrico magbabalita. Sa layong masugpo ang matagal ng problema sa korupsyon sa Pilipinas, nais ng dating Executive Secretary ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Atty. Vic Rodriguez na maibalik na ang death penalty. Sa isang pulong balitaan, binigyang diin ni Rodriguez na dapat napatawan ng parusang kamatayan ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. I will work for the passage and the reimposition of the death penalty, but only on two specific criminal offenses. Number one, yung kasong plunder. Pangalawa, yung kasong may kinalaman ang mga taong gobyerno sa pagprotekta, pagsulong, pagpatong at paglaganap ng ilegal na droga. Isusulong din ni Rodriguez na mamyendahan ang plunder law ng Pilipinas. Nais ng abogado na maibaba ang threshold o halaga para maituring na kasong plunder ang pagnanakaw ng isang tao ng pera. Mula 50 milyong piso, sisikapin niyang maibaba ang threshold para sa kasong plunder sa 5 milyong piso. Mahirap naman na ninanakawan na tayo mga Pilipino ng pera nating mga Pilipino, hindi tayo maka-aksyon at nanonood lamang dahil wala pang 50 million yung ninanakaw ng opisyal ng gobyerno. Sakaling pala rin sa 2025 midterm elections, bahagi rin ng war on corruption ni Rodriguez ang bantayan ang national budget ng Pilipinas at kung paano ito nagagamit ng mga ahensya ng gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako po si Jason Rubrico. Okay, so i-summarize natin ha. Gustong ibalik ni Atty. Vic Rodriguez ang parusang kamatayan. I think lethal injection, panahon pa ata ni President Gloria Macapagal Arroyo. Merong death penalty, lethal injection. Then after that, naalis na yung death penalty sa ating bansa. So matagal-tagal na. Panahon ni President Marcos Sr. Tandang-tanda ko pa yung mga yung mga heinous crimes na nakumit ng mga is talagang meron electric chair. And then yung drug lord na sinintensyahan ng firing squad, Lim Eng Sing. Tandang-tanda ko pa. So, ako, kitang-kita ko yung yung firing squad ni Lim Eng Sing. Ang resulta, napaka-epektibo. Nanginig ang kalamnan, natakot ang mga drug lords noong panahon niyon at umalis sila sa bansa. Kaya wala na. Halos zero drug problem ang bansa noong martial law dahil meron ngang death penalty. So, ito, dalawang krimen ang gustong mapatawan ni Atty. Vic ng parusang kamatayan. Una, dito sa mga government officials na na-involve sa kalakaran ng droga. Sample, yung smuggling ng pinagbabawal na gamot. Protecting mga drug lords. Opisyal ka ng gobyerno. Yung bago lang na sentensyahan, yung customs broker ba yun? O yung Mark Taguba? Bago lang na sentensyahan ng smuggling ng pinagbabawal na droga, life imprisonment.
Isa pa, yung Jimmy Guban. Ito lahat, mga witnesses ng Tuadcom. Sentensyado rin siya, smuggling ng pinagbabawal na droga, life imprisonment lang. Ganun lang. So, dahil hanggang life imprisonment lang, tuloy-tuloy, walang katapusan tong problema sa droga. So, yun ang gusto ni Atty. Vic na mayroong batas na may ipasa, basta government official ka at nagpro-protect ka sa mga drug lords, parusang kamatayan ka. Then, yung isa naman, plunder. From 50 million, yun ang kaso ng plunder. Gusto ni Atty. Vic, babaan ng 5 million. Pag nakaw ka ng 5 million, parusang kamatayan na. Yun ang ano yun. Yun ang kanyang ipanukala. So, kayo, mga kaibigan, pabor ba kayo itong panukala ni Atty. Vic? Paki-comment ko no. Talagang kailangan natin itong war on corruption. Napapanahon na. Si PRRD, meron siyang war on drugs. Na sa tingin ng karamihan, malaking naitulong ng panahon niya, panahon ni PRRD. Ngayon, wala na. Nag-iba na ang tono ng war on drugs ng administrasyong ito. So ito naman, war on corruption, walang kung menos ang political will ng administrasyong ito para labanan ang korupsyon, dahil mismo na si Secretary Enrile ang nag-post, bago lang post niya, na nakikita niya ng mga korupsyon nangyayari, lalo na sa DPWH, yung paggawa ng tulay. Sabi ni Secretary Enrile, ngayon lang daw siya nakakita, more than 100 years old na siya, na ang concrete bridge blown away by a typhoon. Ibig sabihin, substandard ang pagkagawa ng bridge at may yumaman. So, grabe. Kaliwat kanan na ang corruption. 5,500 flood control projects. Nasaan na? Ayun, pinapak-check na tayo ng sunod-sunod na mga bagyo. Si General Romeo B. Pocis naman, nag-post siya mga 2 weeks ago. Ito, basahin ko. PRRD, war on drugs. Criminal, tigok. Sana merong president na magkaroon ng war on corruption. Nanlaban ang mga buhayang politiko. Then, anong mangyari? Tigok din. So, ang daming nag-comments nga, yan, magandang war on corruption. Volunteer ako na pag manlaban yung mga buhayang politiko, itigok na. Anyway, speaking of corruption, maalala ko yung interview ni Boy Abonda kay candidate Bongbong Marcos Jr. noon, speaking about corruption. Can we eliminate corruption? Tanong ni Boy Abonda. Sabi ng Marcos Jr. na candidate is, no, it cannot be eliminated. It can only be minimized. Why? Because corruption is a matter of the heart. Nako, napabilib ako sa sagot ni BBM noon. Kasi lahat tayo ay corrupted in nature. Makasalanan ng tao. Ang sanhi ng corruption is greediness. The love of money is the root of all evil. Dahil sa ang tao, ginodiyos niya na yung pera, gusto niya magkamkam ng malaking walang katagbawan o walang contentment. Limpak-limpak na salapi ang gusto ng tao, that's greediness. Kaya yon magkakaroon ng corruption. So, ano ang solusyon? Yung corruption of the heart. Yung sinasabi ni then candidate Bongbong Marcos. Ang solusyon po doon is ang Panginoon lang. Ang Panginoon lang, yung dugo ng Panginoong Hesus ang makapaglinis, makapagtanggal yung greediness sa ating mga puso. Ako, naranasan ko yan.
Nung bago pa ako sa serbisyo, na-involve ako sa mga illegal activities. Kasi nga, nandun yung greediness, nandun yung gusto kong yumaman. So kahit bawal, ginagawa ko because of greediness in my heart. Nung ma-realize ko yung pagiging makasalanan ko at I'm bound to hell, at nagbasa ako ng Bible, narinig ko, naintindihan ko ang gospel ng Panginoong Hesus. So yun, tinanggap ko ang gospel, yung magandang balita, ABC. Accept that I am a sinner, makasalanan, papunta ko sa impyerno. B, believe. Naniwala ako na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat ng kasalanan ko. And then C, commit or surrender. I surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. So, nung tinanggap ko ng Panginoong Hesus sa buhay ko, yun na po. Yung greediness, nilinis ng Panginoon. Yung kasalanan, yung sinful nature, wala nang magawa. Kasi ang nananahanan na sa akin is the Spirit of God. Kaya yung Espiritu ng Diyos na nasa akin ngayon, yun ang nagbibigay sa akin ng contentment sa buhay. So yung greediness na wala, napalitan ng generous heart. So ang solusyon po sa corruption of the heart ay walang iba kundi ang Panginoon. Dapat tanggapin natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin para makaiwas tayo ng kasalanan at yung corruption ma-minimize kung hindi man totally eliminated.